Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, pinapakita ko sa inyo paano paglilinis ng bangos. Tatanggalan po natin siya ng laman kasi gagawa po tayo ng rellenong bangos. So kanina, tinanggal ko na po yung kaliskis. So kuha lang ako ng gunting. Tapos po, buksan natin siya dito. Kukunin ko lang yung gills niya. Medyo mahirap pong gumawa ng rellenong bangos, hindi na to. Pero kung bibili po kayo sa market, sa palengke, pwede nyo na pong palinis. Pwede nyo sabihin sa kanila na para sa rellenong bangos. Yung tinanggal ko na yung gills niya. Tapos, press nyo lang siya rito. Yan. Basta pinirest nyo siya, lalabas na po yung bituka niya. Ganyan lang po. Siyempre, kailangan natin makuha yung apdo. Tapos, meron po akong long spatula. Wooden po yung gamit ko rito. Kung meron po kayong stainless steel, mas mainam po yung kasi po mas manipis at matalim. So, mangyari lang, papasok natin siya sa loob. Tapos, yung side niya, ipupush natin siya hanggang sa tail. Kabilaan po yan. Hindi naman po kasi mapupunit yung skin ng bangos dahil makunat po siya. Yan, nakikita nyo. Kailangan abot po siya sa buntot. Yung dulong-dulo. Ganun na rin sa batok. So ngayon, na-push na natin yung laman. Medyo tinanggal natin siya sa skin. Now, yung batok niya, twist mo siyang ganon. Babaliin natin. Ganon po rin sa tail. Babaliin natin siya. Yan, ganyan po. Tapos, yung dito po sa dulo, pupus natin siya pababa. Pupus mo siya pababang ganon. See? Lumalabas na siya. Yung laman. So, kailangan na natin itong i-set aside. Tapos po, tatapusin ko rin yung isang bangos. Once natapos na yung paglilinis ito, tatanggal ko na yung laman, papakita ko po sa inyo yung susunod natin na gagawin.
Okay po, tuloy-tuloy tayo. Kanina pinakita ko sa inyo yung paglilinis ng bangos. Tinanggal ko na yung laman sa kanyang skin. So ngayon, pupunta po tayo sa peeling ng ating bangos, rellenong bangos. Ito po ang mga kakailangan natin. Meron po tayong patatas, green peas, kamatis, lemon, itlog, carrots, onion, raisins. Meron po rin tayo dito toyo. Gumamit din po ako dito na chopped na pickles, bawang, asin, paminta. Gagamit din po tayo ng mantika. Ito na po yung ating skin ng bangos. Gagamit din po tayo ng flour. So ito na po yung tinanggal natin na meat. Pinag-separate natin siya. So mangyari lang, gagawin natin, lulutuin muna natin yung bangos. Tapos po, papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. So okay po, lulutuin na natin yung laman ng bangos. Napapansin nyo po, konti lang yung tubig ko. Lalagay natin ngayon yung karne ng bangos. Tinanggal ko na rin po yung kanyang tinik. Mamaya hihimay-himayin ko uli siya para matanggal yung maliliit na tinik. Maglalagay po tayo ng konting asin, pampalasa, at crushed garlic. So hihintayin po natin siya matuyo. Tapos set aside ko, once na lumamig siya, tsaka ko tatanggalin unti-unti yung mga tinik niya. Tapos po, papakita ko sa inyo yung ating next step. So habang pinapakulo natin yung meat ng ating bangos, ang gagawin naman natin ngayon, mamarinate natin yung skin ng ating bangos. So mayroon lang maglalagay tayo ng konting paminta. Tapos po, ang lemon juice. Kung meron po kayong kalamansi, mas mainam po yun. Squeeze ko lang siya. Tapos po maglalagay na tayo ng toyo. Ang gamit ko po rito, light lang. Hindi po masyadong dark soy sauce para hindi po mangitim yung kakalabasan pagkating pinirito yung ating balat ng bangos. So hayaan lang natin siya. Mamaya papakita ko ulit sa inyo yung susunod natin na gagawin. Okay po, ngayon magigisa naman tayo. Kanina pinakita ko sa inyo, tinanggalan ko siya ng mga tinik. So nalagay na po ako ng mantika. First step natin, ang bawang. Medyo pakuloyin lang natin yung ating bawang. Tapos po, lalagay na natin yung ating onion. Haluin lang natin. Lalagay na natin yung ating kamatis.
So, hintayin lang natin maluto sandali yung ating kamatis at ang sibuyas. Tapos po, lalagyan natin yung mga iba pang ingredients. Ngayon po, ilalagay naman natin yung ating laman ng bangos. Pag kami nakikita pa uli kayong tinik, medyo i-discard nyo siya. Haluin lang natin sandali. So, hindi na natin papatagalin pa. Ilalagay na natin yung patatas, carrots, ang pasas, pickles, at green peas. Sabay-sabay na po siya. Haluin lang natin sandali. Ngayon po, maglalagay tayo ng paminta at asin. Konting tubig para lumambot, maluto yung carrots at patatas dahil matigas po yun. Haluin natin. So, lulutuin ko siya ng mga 3 minutes. Tatakpan ko siya. After 3 minutes, lalagyan ko siya ng konting oyster sauce. Nasa sa inyo po yun kung gusto niyo magdagdag pa ng Ajinomoto or magic sarap. Pero ako, hindi po ako naglalagay nun. So, takpan ko lang siya. Okay po, buksan ko na. So, niluto ko siya ng 3 minutes. Kapanghuli ko yung ating pampalasa, yung oyster sauce. Haluin ko lang. Laging nulutuin ko siya ng mga 2 to 3 minutes. Tapos po, iseset aside natin siya. Lalagyan natin siya ng itlog. Tapos papakita ko na sa inyo yung paano paglalagay sa loob ng balat ng bangos. So ayan po, bali nakikita ninyo, inano ko na yung mixture ng ating pang feeding sa sa ating bangos. Ang gagawin lang po natin, mag-a-add tayo ng itlog. So bali yung pong magbabind sa ating relleno. Dahil kung wala po kayong itlog na ilalagay, may tendency na sumabog habang piniprito ninyo. So haluin lang natin. Tapos maya-maya, mag-i-start na akong ilagay siya sa loob ng ating balat ng bangus. So ayan po, mag-i-start na tayo na magpalaman sa ating bangus. At tinanggal ko na po yung marinade ng ating bangus, yung toyo, lemon juice, at ang paminta. Kailangan po medyo dry siya. So mangyari lang, i-open natin siya. Tapos mag-start na tayo mag-peeling. Ito po yung pinaka-hardest part ng paggawa ng relleno at ang pagtatanggal ng meat sa skin. So ang gagawin natin, pupunuin natin siya hanggang umabot dito sa dulo. Kailangan po busog na busog siya. Ganun din po rin sa isang piraso. Pagkatapos nito, papagulungin natin siya sa harina at ipipirito na natin. So ayan po, napapansin nyo, busog na busog po sa feeling yung ating bangus. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng harina. So pati dulo ng ulo, kailangan nilagyan ko siya. Tapos, dahan-dahan lang,
baliktarin natin ang kabila naman. Medyo matrabaho pong paggawa ng rellenong bangos, pero ang resulta nito napakasarap. May enjoy po ninyo. So yung kabila naman, kailangan dahan-dahan lang para hindi siya matapon. See? Lagyan natin siya ng harina. So ngayon pupunta na tayo sa ating kalan at umpisahan ko na siyang iprito. So sa akin pong wok, meron na pong mantika. Kailangan po hindi siya masyadong mainit pa para hindi tumilamsik. Ngayon, lulutuin ko muna yung isa. Kailangan po paisa-isa lang para ma-roll over nyo po, para mabaligtad nyo. So dahan-dahan lang paglalagay. Kailangan yung mantika, hindi siya mainit. At para hindi sumabog yung ating filling. Medyo maliit yung aking lutuan. So mamaya babaliktarin ko siya. Lulutuin ko siya siguro mga 7 minutes each side. Tapos susunod natin yung isang natitira pa. So ito na po ang ating finished product. Ang napakasarap na rellenong bangos. Medyo mahirap nga lang siya gawin, pero at the end, may enjoy po niya. Ngayon, pagkatapos nyo iprito, kailangan set aside nyo siya mga 5 minutes man lang. Hayaan nyo po siya lumamig bago nyo siya i-slice. Tapos ilagay nyo sa isang plato. Napakasarap po nito. Muli, marami po salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!